Martial Peak, Kabanata 5669. Third Grade 9 Palace Formation. Sa sitwasyon ni Zhang Ruoxi, walang alinlangan na makakalusot siya sa 8th grade, ngunit kung ang dahilan ay tulad ng hula ni Yang Kai, hindi siya sigurado. Kung talagang gaya ng iniisip niya, sobrang nakakagulat. Maiiwasan pa nga ng Heaven Grade Bloodline ang mga kakulangan ng Heaven Opening Realm Method, isang bagay na kahit ang Divine Spirit Bloodline ay hindi makakamit. Iniisip pa rin ni Yang Kai ang tungkol sa Heaven Grade Bloodline nang sabihin ni Ruoxi. Sir, may iba pa akong gustong itanong sa iyo. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa aking kadugo. Oh, ano ito? Biglang naging interesado si Yang Kai. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Luminggalinga si Zhang Ruoxi sa paligid at sinabing. Hindi maginhawang pag-usapan ito, ngunit maipapakita ko ito sa iyo. Pwede mo ba akong sundan sa Void? Mabuti. Tumanggo si Yang Kai at nagpadala ng voice transmission sa kanyang mga subordinate, inutusan ang withdrawing Black Ink battleship na magpatuloy sa ruta. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng Space Spirit Bead sa deck upang mapadali ang kanyang pagbabalik bago ay activate ang kanyang Space Principle upang balutin si Zhang Ruoxi at lumipad palayo. Pagkatapos ng ilang paglukso, lumipad siya sa kailaliman ng kawalan at nawala sa paningin. Pagkatapos tumayo, sinabi ni Yang Kai. Maganda ang lugar na ito. Ang malawak na void ay walang hangganan, at kahit na anong pilit ni Zhang Ruoxi na ipakita ito, hindi ito mapipigilan. Tumanggo si Zhang Ruoxi nang bumukas ang pinto ng kanyang miniature universe at lumabas ang isang small stone race cultivator. Ang small stone race ay palaging ganito, ngunit kung ang isa ay pamilyar sa mga katangian ng kanilang lahi, malalaman nila na ang kanilang simple at tapat na hitsura ay walang iba kundi isang ilusyon. Matapos lumitaw ang miyembro ng Small Stone Race, agad itong gumawa ng paggalaw na nagpalaglag sa panga ni Yang Kai. Lumapit ito kay Yang Kai, pinulot ang dalawang matutulis nitong kamao, at yumuko sa kanya. Si Yang Kai ay nanumpa na ito ang pinakamagalang na Small Stone Race na nakita niya. Dahil hindi mataas ang katalinuhan ng Small Stone Race, paano nila mauunawaan ang etiquette? Sa normal na mga pangyayari, kapag pinalaya sila ng mga sundalo ng human race, kung naramdaman nila ang pagkakaroon ng Black Ink strength, tiyak na dadangal sila at magmadaling lumabas. Kailangang dalisayan ng mga sundalo ang mga ito ng maaga para halos hindi sila mautusan, kung hindi ay tiyak na mawawala sila. Ang unang batch ng mga sundalo ng Small Stone Race na ipinadala ni Yang Kai ay nawala dahil ang human race ay nabigo na makahanap ng angkop na paraan ng pagpino at nag-aksaya ng maraming mapagkukunan. Gayunpaman, nakikita rin niya na ang Small Stone Race na ito ay hindi magalang sa sarili, ngunit sa halip ay kinokontrol ni Zhang Ruoxi. Gayunpaman, walang mga senyales na ang Small Stone Race na ito ay pino, at si Zhang Ruoxi ay tila hindi nahihirapang kontrolin ito. Hindi pa ito tapos, pagkatapos ng pagsaludo, ang Small Stone Race ay aktwal na gumagamit ng pagpapakita ng diskarte sa pakikipaglaban sa harap ni Yang Kai, at kahit sa kawalan, ito ay mabangis na lumaban, na may malalakas na kamao at paa, at sa wakas ay dumating ang isang kamay mula sa itaas patungo sa ibaba. Ang pagkilos ng pagpindot sa ibabang bahagi ng tiyan at paglubog ng chi sa dantian. Napatulala si Yang Kai sa eksenang ito, ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipat sa pagitan ng Small Stone Race at Zhang Ruoxi. Napangiti ang mga sulok ng bibig ni Ruoxi. Paano? Paano mo nagawa iyon? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Kung siya ang kumokontrol nito, magagawa niya ito, ngunit kailangan niyang hiramin ang Sun and Moon marks na ipinagkaloob sa kanya ni Big Brother Huang at Big Sister Lan. Ang mga miyembro ng Small Stone Race na ito na inilabas mula sa Chaotic Dead Territory ay pinalaki ni Burning Light at Seren Glimmer sa loob ng 1,000 taon, kaya halos maituturing silang mga buhay na piraso ng Yellow Crystals at Blue Crystals, kaya naman ang araw at nakontrol sila ni Moon Marks. Maari pang gamitin ni Yang Kai ang kapangyarihang nasa loob ng kanilang mga katawan para i-activate ang Purifying Light. Si Zhang Ruoxi ay walang mga Sun ang Moon Marks. Ang mga Sun and Moon marks na inilabas ni Yang Kai mula sa Chaotic Dead Territory ay lahat ay ipinamahagi sa mga Divine Spirit. Sinabi ni Zhang Ruoxi, Sir, mangyaring ipagpatuloy ang panunood. Hindi niya sinagot ang tanong ni Yang Kai dahil kailangan pa niyang magpakita sa kanya. Habang nagsasalita siya, dalawa pang cultivator ng Small Stone Race ang lumabas mula sa kanyang miniature universe at sumama sa nauna. Sigaw nila sa isa't isa at agad na iniugnay ang kanilang mga aura. Sa isang kisap mata, nakabuo sila ng 3 Directions Array. Ang lakas ng 3 Direction Array na ito ay mas matatag kaysa sa karaniwang sundalo ng human race, at ang aura nito ay ganap na konektado ng walang anumang kapintasan.
Kasunod nito, mas marami pang mga small stone race cultivator ang lumabas mula sa miniature universe ni Zhang Ruoxi at sumali sa battle formation. Ang 3 directions array ay naging 4 directions array, na sinundan ng 5 directions, 6 directions, at sa wakas ang 9 directions. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan. Parami ng parami ang small stone race, na bumubuo ng isa pang 9 directions array. Kinuha ang 9 directions array bilang panimulang punto, nabuo muli ang formation. Ang 27 small stone race ay bumuo ng isang mas malaking 3 directions array, 36 na small stone race ay bumuo ng mas malaking 4 directions array, at sa wakas pagkatapos maabot ang 81 small stone race. Bumuo sila ng Great 9 Directions Array. Nang makita ito, nanginig ang puso ni Yang Kai at nalaglag ang kanyang panga. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nakaipon si Zhang Ruoxi ng napakaraming miyembro ng small stone race sa kanyang miniature universe. Noong una, akala niya ay dinala ito ni Ruoxi dito bilang backup. Pagkatapos ng lahat, ang small stone race ay madaling masira sa larangan ng digmaan, kaya mas mahusay na gamitin ito bilang isang backup. Ngunit ngayon, tila hindi ito ang kaso. Talagang may kakayahan si Zhang Ruoxi na mag-utos ng napakaraming master ng small stone race at kontrolin sila. Magagawa ito ni Yang Kai sa kanyang sarili, hindi pa banggitin ang 81 small stone race, na control pa niya ang 2 o 3 milyong hukbo ng small stone race, ngunit ito ay sa tulong ng Sun and Moon marks, kaya ang sitwasyon ay ganap na magkaiba. Kahit na para sa isang taong kasing lakas ni Yang Kai, imposible para sa kanya na hatiin ang kanyang atensyon sa 2 o 3 milyong sundalong small stone race at kontrolin sila ng kasing dali ng kanyang sariling mga armas. Maaari lamang siyang umasa sa Sun and Moon marks para magbigay ng malinaw na utos sa hukbo ng small stone race. Gayunpaman, ang 81 small stone race na nasa ilalim ng kontrol ni Zhang Ruoxi ay tila bahagi niya, na para bang sila ay naging mga kamay at paa ni Zhang Ruoxi nang walang kaunting pagtatalo. Halimbawa, ang Great 9 Directions Array sa harap ni Yang Kai ay umiiral lamang sa teorya at halos imposible para sa isang cultivator na ayusin. Ito ay dahil ang bawat sulok ng Great 9 Directions Array na ito ay isang maliit na 9 Directions Array. Upang mabuo ang array na ito, 9 na cultivator ay kailangang ayusin ang kanilang mga aura sa punto kung saan walang pagkakaiba sa pagitan nila at sa isa't isa upang bumuo ng isang kompletong kabuuan. Sa pamamagitan lamang ng lubos na pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa ay makakabuo sila ng pundasyon. Sa totoong larangan ng digmaan, ang pagbuo ng 9 Directions Array ay ang limitasyon na. Ang paggawa sa kanila na pundasyon ng Great 9 Directions Array ay karaniwang imposible. Ang small stone race, sa kanilang mababang katalinuhan at sa tulong ng mga mahimalang pamamaraan ni Zhang Ruoxi, makakamit nila ang isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Naramdaman na ni Yang Kai ang pinakabuod ng bagay na iyon at ibinaling ang kanyang ulo. Bloodline Power. Noong maliit ang bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race, hindi sila naramdaman ni Yang Kai, ngunit nang ilabas ni Zhang Ruoxi ang 81 sa kanila, napansin niya na mayroong mahinang pagbabago-bago ng bloodline na nagmumula sa katawan ni Ruoxi. Malinaw, ginagamit niya ang sarili niyang bloodline para kontrolin ang Small Stone Race. Tumango si Zhang Ruoxi. Nauna niyang sinabi na ang bagay na gusto niyang itanong ay may kaugnayan sa kanyang kadugo, at ito rin ang bagay na ito. Kung saan, kamakailan lamang niya natuklasan ang kakayahang ito. 2 beses lang binigyan ni Yang Kai ang human race ng small stone race. Ang unang pagkakataon ay 3,000 taon na ang nakalilipas, upang pinuhin ang universe worlds, naglakbay siya sa iba't ibang magagandang territory at nakatagpo ng maraming evacuated human race forces, nagpadala ng malaking bilang ng small stone race forces upang samahan siya. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa small stone race na ipinadala sa oras na iyon ay kinuha na, kaya hindi sila makontak ni Zhang Ruoxi. Kamakailan lamang, sa Ancestral Land, mayroon siyang ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na nagdala ng higit sa 20 milyong sundalo ng small stone race. Ibinahagi ng Human Race Head of Division ang mga sundalong ito ng small stone race sa iba't ibang Great Territory battlefields at inilagay sila sa departamento ng militar upang maipagpalit sila ng mga sundalo sa kanilang mga merito sa labanan. Dahil sa curiosity, ipinagpalit din ni Ruoxi ang ilan sa kanila, ngunit nang malaman niyang madali ang pagkontrol sa kanila, hindi na niya napigil ang makipagpalitan pa ng ilan. Kung hindi dahil sa departamento ng militar na hindi siya pinahintulutan na palitan siya ng napakaraming mga merito sa labanan, ang bilang ng mga miyembro ng small stone race na kanyang naipon ay higit sa 200. Natural na hindi alam ni Yang Kai ang alinman sa mga ito,
Ngunit habang nakatitig siya sa Great Nine Directions Array sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mapabulalas sa pagkamangha. Ang battle formation na ito ay nabuo ng 81 miyembro ng Small Stone Race na napakalakas. Ang lakas ng mga miyembro ng Small Stone Race na bumuo ng array na ito ay hindi mataas, sa pangkalahatan ay katumbas lamang ng 2nd grade o 3rd grade Human Race Cultivator, ngunit pagkatapos mabuo ang array na ito, ang aura na ipinalabas nila ay nasa 6th grade o 7th grade. Kung ang lakas ng Small Stone Race ay medyo mas malakas, ang kapangyarihan ng kanilang pagbuo ay magiging mas malakas. Maaari mo bang kontrolin ang higit pa? Tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Ruotsi. Oo naman, kulang lang ang aking Small Stone Race para bumuo ng battle formation. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Yang Kai. Tinanong lang niya si Zhang Ruotsi kung kaya niyang kontrolin pa, ngunit mas ambisyoso ang batang babae na ito at talagang gustong gamitin ang Great Nine Directions Array bilang pundasyon para bumuo ng bagong battle formation. 81 Small Stone Race bilang pundasyon, na bumubuo ng pinakasimpleng 3 Directions Array ay mangangailangan ng 243 Small Stone Race. Ang Small Stone Race ni Zhang Ruotsi ay talagang hindi sapat. Gayunpaman, si Yang Kai ay may higit pa. Bagamat inutusan niya silang ibalik ang mahigit 20 milyong sundalo ng Small Stone Race, mayroon pa rin siyang ilang milyon na matitira. Kaagad, sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang hukbo ng Small Stone Race, nakatayong matangkad at makapangyarihan sa ilalim ng pagsupil ng mga Sun and Moon marks. Gawin mo ang iyong makakaya, ipakita sa akin kung saan ang iyong limitasyon. Natural, hindi tatanggi si Zhang Ruotsi. Sa katunayan, gusto rin niyang makita ang sarili niyang limitasyon, kaya agad niyang na-activate ang kanyang bloodline power at pinakilos ang Small Stone Race Army na pinakawalan ni Yang Kai. Hindi nagtagal, nabuo ang isang bagong 9 Directions Array, at ang bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race na bumuo nito ay umabot sa kabuuang 729. Ang pinagsamang aura nilang lahat ay nalampasan na ang 7th grade at malapit nang maabot ang 8th grade. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga sa pagkamangha, hindi alam kung paano ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang Great Nine Directions Array ay umiral sa teorya, kaya imposibleng mabuo ito ng sangkatauhan. Kaya paano dapat mabuo ang 9 Directions Array na ito gamit ang Great Nine Directions Array bilang pundasyon? 3rd Grade 9 Directions Array. Ang Ordinary 9 Directions Arrays ay 1st grade habang ang Great 9 Directions Arrays ay 2nd grade, kaya walang problema para sa isang ito na matawag na 3rd grade. Lalong lumakas ang bloodline power sa katawan ni Zhang Ruotsi, dahilan para makaramdam ng bahagyang pressure si Yang Kai, na naging sanhi ng pagtaas ng kapangyarihan ng Dragon Vein. Ang ganitong uri ng pressure ay katulad ng bloodline suppression ng Dragon Clan mismo. Sa itsura nito, tama ang hula niya. Ang Heaven Grade bloodline ay mas malakas kaysa sa lahat ng Divine Spirit bloodlines. Mula nang makita niya si Zhang Ruotsi sa withdrawing Black Ink Pavilion, ang malabong ideya sa kanyang isipan ay biglang naging mas malinaw. Martial Peak, Kabanata 5670. Ang tagapag-alaga ng Divine Spirit ay iginagalang na pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 3rd Grade 9 Directions Array ay naging 4th Grade 9 Directions Array. Para sa Small Stone Race na kalahok sa formation, mayroon ng 6,561 sa kanila. Gamit ang kanyang lakas mag-isa para ganap na makontrol ang higit sa 6,000 Small Stone Race Masters, nakakagulat lang ito. Ang lakas ng Small Stone Race na lumalahok sa labanang ito ay karaniwang hindi mataas, ngunit sa sandaling ito, ang aura na kanilang pinalabas ay nagparamdam kay Yang Kai na medyo na pressure. Sa madaling salita, kung magiging kalaban niya ang mga master ng Small Stone Race na ito at hindi makakahanap ng paraan para masira ang kanilang formation, ang resulta ay tiyak na magiging mutual destruction. Nakakalokang gawa. Sa pamamagitan lamang ng kasanayang ito, ang halaga ni Zhang Ruotsi ay hindi bababa sa anumang lahi ng tao na Small Stone Race. Muling nakita ni Yang Kai ang pagpapakita ng Heaven Grade bloodline. Marahil ay dahil masyadong matindi ang bloodline strength ni Zhang Ruotsi, ngunit sa sandaling ito, ang buong katawan ni Zhang Ruotsi ay nababalot ng kulay dugo na kulay, at sa likod niya, isang higanteng figure ang lumitaw. Ang figurang ito ay tila isang babae. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mukha ay nakakubli, ang kanyang mga kamay na may hawak na mahabang espada habang siya ay tahimik na nakatayo sa likod ni Zhang Ruotsi, ang espasyo sa kanyang paligid ay nanginginig at ang pamimilit na presyon ay tumagos mula sa kanya. Natigilan si Yang Kai. Ang figure sa kanyang paningin ay mabilis na sumanib sa isa pang malabong figure sa kanyang memorya. Bagamat may ilang pagkakaiba sa laki, ang kanilang mga balangkas ay medyo magkatulad.
Ito ay tunay na kaso ng hindi sinasadyang pagtatanim ng mga puno ng willow sa lilam. Hindi niya akalain na ang pakikipagkita niya kay Ruaxi sa pagkakataong ito ay haantong sa kanyang pagtuklas ng napakagandang sikreto. Biglang napagtanto ni Yang Kai ang nangyayari at biglang naging malinaw ang kalituhan sa kanyang puso. Kaya't ganito iyon. Ito ay talagang ganito. Kung iyon ang kaso, lahat ay may katuturan. Ang Heaven Grade Bloodline ay isa ring uri ng Divine Spirit Bloodline, ngunit hindi ito isang ordinaryong Divine Spirit Bloodline. Sagrado, ang Heaven Grade Bloodline ay mas mataas sa lahat ng Divine Spirit Bloodlines. Ang tinatawag na Divine Spirit Nemesis ay hindi tumpak. Ang Heaven Grade Bloodline ay hindi isinilang upang pigilan ang Divine Spirit, ngunit dahil lamang ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na may Divine Spirit Bloodline, hindi ito ang parehong antas. Sa rangkang, ito ay mas mataas kaysa sa Divine Spirit Bloodline, kaya maaari nitong sugpuin ang lahat ng Divine Spirit Bloodlines. Ang Dragon Clan ay nagkaroon din ng Bloodline Suppression, ngunit ang Bloodline Suppression ng Dragon Clan ay maaari lamang ilapat sa kanilang sariling lahi. Ang Dragon Clan na may mas mataas na bloodline ay nagkaroon ng natural na pagsupil sa Dragon Clan na may mas mababang bloodline. Kung sila ay magiging magkaaway, ang lakas ng Dragon Clan na may mas mababang bloodline ay mababawasan ng husto. Ang kadugo ng Dragon Clan ay maaaring medyo nagbabanta sa iba pang mga Divine Spirit, ngunit ito ay malayo sa kakayahang sugpuin sila. Ang dahilan nito ay dahil sa rangkang. Maaaring mas mataas ang rangkang ng bloodline ng Dragon Clan kaysa sa iba pang bloodline ng Divine Spirit, ngunit hindi ito katawa-tawa. Sa mundong ito, mayroon talagang dalawang uri ng mga bloodline ng Divine Spirit sa itaas ng Dragon Clan. Burning Light at Seren Glimmer. Sa mahigpit na pagsasalita, ang dalawang ito ay mga Divine Spirit din. Ayon sa mga sinaunang alamat, sila ang mga ninuno ng mga Divine Spirit. Siyempre, pagkatapos makita ang katotohanan ng Primordial Light na iyon, alam ni Yang Kai na isa lamang itong chismis. Kung ihahambing ang lahat ng Divine Spirit sa isang pamilya, mas mataas ang ranggo, mas mataas ang katayuan ng isa sa pamilya ng Divine Spirit. Si Big Brother Wang at Big Sister Lan ay maaari nang ituring na kuya at ate ng lahat ng mga Divine Spirit. Sa Dragon Pond, nagawang gamitin ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Sun and Moon Marks upang paikliin ang kapangyarihan ng Dragon Pond, na nagpapahintulot kay Fu Guang na makalusot sa kanyang mga tanikala at maging isang Divine Dragon. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer at ang kapangyarihan ng Bloodline ng Dragon Clan ay may pangunahing kaugnayan. Inalis muna ng Primordial Light ang Yin at Yang strength sa Chaotic Dead Territory bago dumating sa Ancestral Land, na naging libo-libong ilaw at naging maraming Divine Spirit, sa kalaunan ay naging isang napakalaking at espesyal na lahi. Sa unang pagkakataong pumunta si Yang Kai sa No Return Pass, ginamit niya ang kanyang Sun and Moon Marks para harapin si Jilao San. Noon, si Jilao San ay isang Big Brother Dragon habang si Yang Kai ay isang 7th grade, kaya hindi masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Gayunpaman, sa harap ng dalawang markang ito, si Jilao San ay madaling nakuha ni Yang Kai. Gayun din, noong pinapatay ni Yang Kai si Tao sa Mysterious Nether Territory, ginamit din niya ang kapangyarihan ng Sun and Moon Marks para sugpuin ang bloodline ni Tao. Kung hindi, sa lakas ni Tao bilang isang 8th grade Divine Spirit, kahit na naranasan niya ang Soul-Shattering Spike, hindi siya magiging ganoon kadaling napatay. Ito ay ang pagsupil sa kapangyarihan ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae mula sa Divine Spirit Family. Sa ganitong paraan, kung sasabihin niya ito kina Big Brother Wang at Big Sister Lan, tiyak na matutuwa sila. Ang dalawang ito ay walang katapusang pagtatalo kung sino ang nakatatandang kapatid na lalaki at kung sino ang nakatatandang kapatid na babae sa loob ng hindi mabilang na taon. Kung alam nila na marami siyang nakababatang kapatid na lalaki at babae, hindi na kailangang makipagtalo. Bilang miyembro ng Dragon Clan, ang pagtawag sa kanila ni Big Brother Wang at Big Sister Lan sa napakaraming taon ay tila hindi naging problema. Si Burning Light at Seren Glimmer ay ang nakatatandang kapatid na lalaki at babae ng Divine Spirit Family, ngunit sa pamilyang ito, tila may mas mataas na pag-iral. Heaven Grade Bloodline. Ang Small Stone Race ay maaaring ituring na extension ng lakas nina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Maging si Yang Kai ay kailangang umasa sa Sun and Moon Marks para kontrolin sila, dahil ang pagkakasunod-sunod ng bloodline ng Dragon Clan ay mas mababa kaysa sa Burning Light at Seren Glimmer. Gayunpaman, hindi na kailangan ni Zhang Ruoxi. Kailangan lang niyang umasa sa sarili niyang bloodline para tumpak na makontrol ang 10,000 Small Stone Race at bumuo ng komplikadong 9 Directions Array.
Nang maunawaan ni Yang Kai ang puntong ito, agad niyang naalala ang kakaibang eksenang nakita niya sa pagbaliktad ng panahon noon. Ang unang sinag ng liwanag sa mundong ito ay nagtanggal ng mga puwersang yin at yang sa Chaotic Dead Territory at ito ay nagbago sa Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer, at pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ito ay bumagsak sa isang tiwangwang na bahagi ng lupa, nagiging sanhi ng pagkalat ng libu-libong mga ilaw at ang lahat ng uri ng mga Divine Spirit ay ipinanganak. Ito ay ang parehong piraso ng lupa na dating isang ordinaryong kaparangan, ngunit dahil ito ay umunlad sa ancestral land ng mga Divine Spirit, hindi ito kailanman nawasak, marahil hindi ito kailanman mawawasak. Ngunit sa pagsikat ng liwanag, nakakita rin si Yang Kai ng malabong figure ng tao. Sa araw na iyon, wala siyang oras upang tiktikan ito ng malinaw, nabalisa siya sa pag-atake ni Diwo at walang pagpipilian kundi ang umatras mula sa estado ng pagbaliktad ng oras. Gayunpaman, nananatili pa rin sa kanyang puso ang figure sa paglubog ng araw, dahilan upang hindi niya ito moari kahit gaano pa niya ito iniisip. Hanggang ngayon, tila nalutas na ang lahat ng misteryo. Bagamat hindi malinaw na makita ang mukha ng malabong figure, ang balangkas nito ay lubos na katulad ng figure ng Heaven Grade na lumitaw sa likod ni Zhang Ruoxi. Ang figure na ito ay tiyak na pinagmulan ng Heaven Grade bloodline. Sa loob ng withdrawing Black Ink Pavilion, nang unang makita ni Yang Kai si Zhang Ruoxi, isang malabong ideya ang lumitaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito maisip. Dati, nang magtanong si Zhang Ruoxi tungkol sa kanyang cultivation at iniimbestigahan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe, ang ideyang ito ay lumitaw muli, ngunit nabigo pa rin siya na maunawaan ito. Gayunpaman, matapos makitang kontrolin ni Zhang Ruoxi ang hukbo ng Small Stone Race, sa wakas ay nag-react si Yang Kai. Ang ordinaryong Divine Spirit Bloodlines ay hindi sapat na malakas para malagpasan ang mga likas na tanikala na nilikha ng Heaven Opening Realm Method, kahit na ang Dragon Clan. Kung hindi nahihirapan si Yang Kai kung paano makapasok sa 9th grade. Hanggat patuloy niyang pinapagalitan ang kanyang Dragon Vein, maya-maya ay makakalusot siya sa kaharian ng Divine Dragon. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Divine Dragon ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 9th grade. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod sa lahat. Kahit na ang isang ordinaryong Divine Spirit Bloodline ay hindi sapat, hindi ito nangangahulugan na ang Heaven Grade Bloodline ay hindi. Sa Divine Spirit Family, ang pinakamataas na sequence ng bloodline ay Burning Light at Serene Glimmer, na dapat ay mas mababa dito. Sa halip na sabihin na ang Heaven Grade Bloodline ay ang pinakamatandang kapatid na babae sa lahat ng mga Divine Spirit, ito ay mas katulad ng magulang ng dakilang pamilyang ito. Lahat ng Divine Spirit Bloodlines ay nagmula sa primordial light ng mundo, at ang napakalalim na kapangyarihang ito ay may posibilidad na makalagpas sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Nakatingin sa 9 Directions Array sa kanyang harapan, na pinupuno pa rin ang Small Stone Race, na natiling pareho ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Ilang sandali pa, napabuntong hininga si Zhang Ruoxi, at naghiwa-hiwalay ang lahat ng miyembro ng Small Stone Race na nasa formation. Gayunpaman, hindi sila nagkalat at sa halip ay tahimik na nakatayo sa lugar na parang isang hukbo na naghihintay ng mga utos. Sa huli, nakontrol niya ang wala pang 10,000 miyembro ng Small Stone Race, ngunit hindi siya nakabuo ng 5th grade 9 Directions Array. Hindi ito dahil kulang ang kanyang bloodline power, ngunit dahil ang kanyang cultivation ay hindi sapat na mataas at ang kanyang kamalayan ay nahati sa napakaraming Small Stone Race cultivator, kaya siya, isang 7th grade master lamang, ay naabot ang kanyang limitasyon. Ngunit ito ay isang pagbubukas ng mata. Sir, ito lang po ang kaya kong gawin. Bagamat siya ay pagod, ang mga mata ni Zhang Ruoxi ay napakaliwanag pa rin. Noon pa man ay gusto niyang malaman ang mga limitasyon ng kanyang kontrol sa Small Stone Race, ngunit mayroon lamang siyang 200 sa mga ito, kaya walang paraan na makakagawa siya ng anumang epektibong pagsubok. Sa tulong ni Yang Kai, nakuha niya ang gusto niyang resulta. Dahil dito, ang papel na maaari niyang gampanan sa larangan ng digmaan sa hinaharap ay mas malaki kaysa sa kanyang sariling paglilinang ng 7th grade. Higit pa rito, hanggat maaari siyang sumulong sa 8th grade, tiwala siyang kaya niyang bumuo ng 5th grade 9 Directions Array. Sa oras na iyon, maaari pa siyang makalusot sa 9th grade. Magandang trabaho. Tumanggo si Yang Kai bilang papuri habang casual niyang kinokolekta ang maraming miyembro ng Small Stone Race. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, sinabi niya, "Kapag tapos na tayo rito, dadalhin kita kung saan." Hindi nagtanong si Zhang Ruoxi kung saan siya pupunta at tumanggo lang ng masunurin. "Makikinig ako kay sir. Bumalik ka, naubos mo na ang soul power mo.
Bumalik ka at magpahinga ng mabuti, mahaba pa ang paglalakbay, walang pagmamadali para makalusot sa 8th grade. Tumango si Zhang Ruoxi. Sa ilalim ng kontrol ng Space Principal, ang dalawang figure ay agad na nawala. Sa tulong ng Space Spirit Bead, madaling bumalik si Yang Kai kasama si Zhang Ruoxi. Ang huli ay pumasok sa cabin upang magnilay habang patuloy na binabantayan ni Yang Kai ang hukbo. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang mangyayari kung dadalhin siya nito sa lugar na iyon. Ang Purifying Black Ink Battleship ay nagpatuloy sa pagsulong, na dumaan sa teritoryo ng Black Ink Clan mula noon, at mula sa malayo, makikita na ang King City ng Black Ink Clan ay nalabag, at nagpatuloy ito ng mas malalim sa Black Ink Battlefield. Makalipas ang ilang taon, ang maraming kakaibang celestial phenomenon ay naging sanhi ng maraming 8th grade human race masters na hingal sa pagkamangha. Sa 3,000 mundo, hindi pa nagkaroon ng ganoong kalaking celestial phenomenon noon, dahil halos lahat ng 3,000 mundo ay may mga bakas ng aktibidad ng lahi ng tao. Kahit na may ganitong celestial phenomenon sa nakaraan, nawala na ito ngayon. Gayunpaman, iba ang Black Ink Battlefield. Sa kaibuturan ng larangang ito, ang human race ay karaniwang hindi pa nakatuntong doon, at ang Black Ink Clan ay bihirang pumunta rito, kaya natural, nagawa nilang manatiling buo. Ang mga celestial phenomenon na ito ay naiwan lahat mula sa simula ng mundo. Ang mga mas malaki ay maihahambing sa isang great territory, habang ang mga mas maliit ay milyon-milyong kilometro ang laki. Ang bawat isa sa celestial phenomenon na ito ay lubhang mapanganib. Marshall Peak, Kabanata 5671. Fugwang at Wukong. Hindi na kayanan ni Yang Xiao ang kalungkutan at nagmamadaling lumabas para tingnan ang celestial phenomenon habang siya ay dumaraan. Kung hindi dahil sa iniligtas siya ni Yang Kai, hindi na siya makakabalik. Hinawakan ni Yang Zhou ang kanyang tenga at pinagsabihan siya ng mahabang panahon. Sa huli, ipinangako ni Yang Zhou na hindi na ito mauulit, kaya nagpa siya si Yang Xiao na pabayaan ang bagay na ito, na naging sanhi ng pagtawa ng mga tao sa battleship. Pagkalipas ng ilang taon, ang Purifying Black Ink Battleship ay pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa unang pagkakataon na nakita nila ang larangang ito, ang mga master ng 8th grade Heaven Opening Realm ay nagulat lahat. Ang mga veterano ng 8th grade ay ipinaliwanag sa kanila ang lahat ng uri ng mga bagay, na naging sanhi ng pagkalasing ng nakababatang henerasyon. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto nila na sa pagtatapos ng Ancient Era, mayroong isang ancestor ng human race na nakipaglaban sa Black Ink Clan sa malawak na larangang ito at sa huli ay nanalo. Bagamat hindi nila nagawang patayin ang pangunahing katawan ni Mo, nakuha man lang nila ang Black Ink Clan sa loob ng Black Ink Battlefield. Ngunit ngayon, nilusob ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, na naging sanhi ng pagkalanta at pagkatuyo ng langit, habang ang human race ay nakulong sa isang dosina o higit pang Great Territory Battlefields. Ang sitwasyon ay naging mas malala kaysa dati. Ang puso ng lahat ay mabigat at puno ng determinasyon. Malapit sa Ancient Battlefield ay ang Land of No Spirit, at dito, ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay nasa harapan nila. Pagkaraan ng pagtakas kasama ang Purifying Black Ink Battleship, pagkaraan ng 18 taon, pinangunahan ni Yang Kai ang isang grupo ng mga masters ng 8th grade human race sa lugar kung saan natalo ang Human Race Expedition Army noong nakaraang pagkakataon, ang lugar kung saan ang Mother Nest ay matatagpuan, ang lugar kung saan tinatakan ang pangunahing katawan ni Mo. Habang dumaraan ang Purifying Black Ink Battleship sa mga guho, makikita ang nawasak na human race battleships na tahimik na lumulutang sa kawalan, ang mga labi ng bundok ay dumaan, at maging ang ilang mga sirang paa at piraso ng laman, pati na rin ang mga bangkay ng human race at Black Ink Clan na mga sundalo. Ito ang mga labi ng huling malaking labanan. Sa huling labanan ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, wala si Yang Kai. Dahil kay Kang, matagal na siyang pinuntirya ng Royal Lord at walang pagpipilian kundi tumakas. Matapos tumakas sa loob ng ilang dosenang taon, pumasok si Yang Kai sa Celestial Phenomenon C at pumasok sa 8th grade. Matapos lumabas mula sa Celestial Phenomenon C, pinatay niya ang Royal Lord na humahabol sa kanya. Noon lamang niya nalaman ang tungkol sa trahedya ng labanang ito. Sa orihinal, hindi dapat natalo ang human race dito. Mayroong higit sa 100 mountain pass at isang hukbo ng milyon-milyon, bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Master at higit sa 100 9th grade Old Ancestors. Ang ganitong lineup ay talagang ang pinakamalakas na piling puwersa na naipon ng human race sa daan-daang libong taon. Gayunpaman, sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang Black Ink Giant Spirit God ay nagmamadaling lumabas, at sa likod ng hukbo ng human race,
ang isa pang Black Ink Giant Spirit God na nagpatrol sa ancient battlefield ay nagising din. Sa pag-atake ng dalawang makapangyarihang Black Ink Giant Spirit God mula sa harap at likod, at ang Black Ink Clan na mayroong maraming Royal Lords at Territory Lords, ang hukbo ng human race ay dumanas ng matinding pagkatalo. Walang magawa, inutusan ng Old Ancestors ang iba't ibang hukbo na umatras mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, umatras muli. Nakakalungkot ang eksena sa harap nila. Hindi man sila personal na nakilahok sa laban ng iyon, ramdam pa rin nila ang tindi nito. Sa Purifying Black Ink Battleship, mabigat ang kapaligiran habang patuloy na lumilipad ang mga figure upang kunin ang mga bangkay ng mga sundalong human race na lumulutang sa kawalan. Dati, nagmamadaling umatras ang hukbo ng human race at hindi man lang nakukuha ang mga bangkay ng mga nasawing sundalo. Inactivate din ni Soyan ang kanyang Sun and Moon marks upang lumikha ng isang nagpapadalisay na purifying light sa mga Black Ink cloud sa kalangitan, ngunit hindi nagtagal, sumuko siya. Ang bilang ng mga cultivator ng Black Ink clan na namatay dito ay mas malaki kaysa sa bilang ng sangkatauhan, at ang dami ng Black Ink strength na naiwan nila ay napakalaki. Bagamat hindi siya nagkukulang ng yellow crystals at blue crystals, hindi niya kayang sayangin ang mga ito. Sa di kalayuan, isang Divine Sense ang naunat at naramdaman ng lahat ang kamahalan nitong Divine Sense, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng 8th grade Human Race Masters. Ito ay tiyak na hindi isang 8th grade Divine Sense, ngunit isang 9th grade Divine Sense. Ang mga cultivator ng 8th grade ay nasa sabik lahat. Mayroon pa bang 9th grade Human Race na nagbabantay sa lugar na ito? Bago sila ganap na makapag-imbestiga, ang Divine Sense ay binawi, malinaw na nagpapahiwatig na nakilala na nila si Yang Kai at ang iba pa. Kasunod ng maraming mga guho ng larangan ng digmaan, ang Purifying Black Ink Battleship ay dumating sa isang higanteng fragment. Ang fragment na ito ay dapat nakabilang sa isang tiyak na mountain pass na nawasak, at kung ihahambing sa hugis nito, ito ay dapat na ang drill grounds ng mountain pass. Sa itaas ng mga labi ng bundok, isang figure na may puting buhok at puting damit ang tahimik na nakatayo habang ang mga kamay ay nasa likod, nakatingin sa direksyon ng Purifying Black Ink Battleship. Nang makita ang taong ito, agad na naunawaan ng maraming 8th grade Human Race Master na walang 9th grade Human Race Master dito, ngunit ang taong ito. Kaya pala ilang taon na silang walang narinig na balita tungkol sa senior na ito. Matagal na pala siyang pumunta dito. Parang inayos siya dito ng Head Office Division. Si Yang Kai ay tumalon pababa mula sa Purifying Black Ink Battleship at dumating sa harap ng maputing buhok na lalaki, kinuyam ang kanyang mga kamao. Sir Fu Guang. Ang lalaking ito na may puting damit at puting buhok ay ang kasalukuyang Dragon Emperor ng Dragon Clan, ang nag-iisang Divine Dragon. Ipinadala niyang kay si Wukong sa lugar na ito noong nakaraan at pinamahalaan niya ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Bagamat sinabi ng taong ito na makakalusot siya sa 9th grade sa loob ng 3,000 taon at masigurado na ligtas ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, walang masama sa pagiging maingat. Dahil dito, matagal nang pinayuhan ni Yang Kai ang Head Office Division na maghanda ng lakas tao para tulungan si Wukong sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction para maiwasan ang anumang aksidente. Gayunpaman, ang bilang ng mga taong maaaring pakilyusan ng human race ngayon ay limitado, at iilan lamang sa kanila ang may kakayahang magsagawa ng ganitong uri ng misyon. Natupad ng dalawang human race Old Ancestors ang requirement na ito, ngunit kailangan nilang manatili sa Wind Mist Territory para pigilan ang Black Ink Giant Spirit God habang pinipigilan din ito. Pagkatapos pag-isipan ito, tanging ang Fu Guang ng Dragon Clan ang nakakatugon sa kinakailangang ito. Gayunpaman, sa panahon ng labanan sa Spatial Territory, si Fu Guang ay dumanas ng matinding pinsala at muntik nang mamatay sa lugar. Kung hindi dahil sa desperadong pagliligtas ng Dragon Emperor, ang pangalan ni Fu Guang ay isa na sana sa mga nahulog. Matapos umatras mula sa Spatial Territory, si Fu Guang ay nagpapagaling sa kailaliman ng Dragon Pond. Sa tulong ng kapangyarihan ng Dragon Pond, ang kanyang mga pinsala ay ganap na nakabawi 1,000 taon na ang nakalilipas. Nang walang atrasan ay agad siyang umalis. Sa pagpunta dito, dumaan din siya sa No Return Pass, dahilan para maramdaman ng panig ng Black Ink Clan na parang may kaharap silang malaking kalaban. Sa kabutihang palad, walang intensyon si Fu Guang na kumilos, dumaan lamang. Bago ito, ang Black Ink Clan ay nagtataka kung bakit ang Divine Dragon na ito mula sa Dragon Clan ay nakapasok sa Black Ink Battlefield. Bilang pagbibilang, si Fu Guang ay nakaupo dito mag-isa sa loob ng 1,000 taon. Nagsumikap si Sir. Sabi muli ni Yang Kai. Ang 1,000 taon ng kalungkutan ay hindi isang madaling bagay para sa isang Divine Spirit na may mahabang buhay tulad ng Dragon Clan.
Ngumiti si Fugwang at umiling, nagulat ang mga mata niya kay Yang Kai. Ang iyong Dragon Vein. Lihim na pinuri ni Yang Kai ang Dragon Emperor na ito para sa kanyang malakas na perception, ngunit dahil pareho silang mula sa Dragon Clan, kahit na hindi ginamit ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Dragon Vein, dapat may napansin si Fugwang. Casual na ipinaliwanag ni Yang Kai. Nakatanggap ako ng ilang regalo mula sa Ancestral Land. Biglang naunawaan ni Fugwang. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagtataka pa rin siya kung bakit mabilis na lumaki ang Dragon Vein ni Yang Kai. Sa kanyang paglalakbay sa Dragon Pond, siya ay naging isang 7,000 Zang Ancient Dragon, ngunit ngayon, si Yang Kai ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na siya ay hindi gaanong mas malakas kaysa noong siya ay nasa liblib na paglilinang. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Yang Kai ay malamang na matigil sa huling hakbang sa pagiging isang Divine Dragon na katulad niya. Ang enerhiya sa Dragon Pond ay labis na naubos pagkatapos ng 2,000 taon ng pagpapagaling, kaya imposible para kay Yang Kai na makakuha ng napakaraming benepisyo mula sa Dragon Pond, na nagpapahintulot sa Dragon Vein na bumuti ng husto. Nakatanggap pala siya ng regalo mula sa Ancestral Land. Habang nag-uusap silang dalawa, ang grupo ng 8th grade Human Race Masters at ang 60 Divine Spirit ay humakbang pasulong upang batiin ang kasalukuyang Dragon Emperor, walang sino man sa kanila ang nangahas na magpakita ng anumang kawalang galang. Sa wakas ay nalaman na ng mga Masters ng 8th grade kung sino ang Army Commander ng kanilang withdrawing Black Ink Army. Bagamat may mga espekulasyon noon, ngayon lang nila ito kinumpirma. Ang isang dalubhasa tulad ni Fugwang ay talagang kwalipikadong maging commander ng withdrawing Black Ink Army. Si Zujan at ang iba pang mga Divine Spirit ay higit na nakaramdam na parang sumakay sila sa isang barkong pirata. Bagamat alam nila na kahit makalipas ang 3,000 taon, kailangan pa rin nilang makipaglaban sa tabi ng human race, ngayong nasa ilalim sila ng maingat na mata ng kasalukuyang Dragon Emperor, hindi nila kayang maging pabaya. Pagkatapos makipagpalitan ng mga pagbati, mabilis na nagtanong si Yang Kai. Sir, kumusta ang sitwasyon dito? Sinabi ni Fugwang. Walang espesyal dito, ito ay madaldal. Madaldal. Natigilan sandali si Yang Kai bago napagtanto na si Wukong ang dapat na masyadong nagsasalita. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa, nakaka-relax din ang kanyang tense na mood. Sa sitwasyong ito, nangangahulugan ito na walang malalaking depekto sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kung talagang may problema, hindi magkakaroon ng oras si Wukong para magsabi ng marami. Sa sandaling ito ang boses ni Wukong ay umalangaw mula sa kaibuturan ng kawalan. Ang kawalan ay walang laman at ang paglipas ng panahon ay panandalian. Kaming dalawa lang ang nandito, kaya ano ang mahalaga kung mag-usap pa kami ng sobra. At, hindi magandang ugali ang magsalita ng masama tungkol sa iba sa likod nila. Walang magawang ngumiti si Fugwang at itinaas ang kanyang mga kamao kay Wukong. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipag-usap, nalaman niya ang tungkol sa background ni Wukong at marami pang iba, kaya nagkaroon siya ng matinding paggalang sa reinkarnasyon na ito ng isang sinaunang pantas. Hindi sa banggitin, ang pagbabantay sa Primordial Heaven Source Grand Restriction lamang ay isang bagay na karapat-dapat na igalang. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters at maging ang mga Divine Spirit ay nagulat lahat. Dati, napunta ang atensyon nila kay Fugwang, kaya hindi nila alam na may pangalawang tao pala dito. Ngayon, habang nakatingin sila sa pinanggalingan ng boses, lahat sila ay natigilan. Ang nakita nila ay walang katapusang kadiliman. Ang malalim na kadiliman na ito ay tila kayang lunukan ang lahat, maging ang kanilang isip ay parang hinihigop dito, dahilan para medyo nahihilo sila. Buti na lang at walang mahina sa kanila kaya naman nang mapansin ang abnormalidad ay agad silang kumalma at nawala ang hindi magandang pakiramdam. May takot na nagtanong. Ito ba ang lokasyon ng Mother Nest ng Black Ink Clan? Matagal na niyang narinig na ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay tinatakan ang Mother Nest ng Black Ink Clan, ngunit ang marinig ang tungkol dito at makita ito ng sarili niyang mga mata ay ibang bagay. Ito ang pinagmulan ng kasalukuyang kaguluhan sa universo at ang lugar ng kapanganakan ng lahat ng Black Ink Clan. Paanong ganap na mawawasak ang ganoong kalalim at walang katapusang kadiliman? Kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi napigil ang makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Huwag mong hayaang magambala ang iyong pag-iisip. Ang mga ancestor ng human race ay nakipaglaban sa daan-daang libong taon, at ang mga henerasyon ng mga bayani ay nagbuhos ng kanilang dugo sa larangan ng digmaan upang labanan ang Black Ink Clan at protektahan ang nakababatang henerasyon. Ngayong naibigay na sa iyo ang responsibilidad na ito, kung matalo ka, maaaring wala na ang human race at lahat ng divine spirit sa mundong ito.
Sa oras na iyon, ang langit ay ganap na matatapos. Ang mga ancestor ng human race ay nakapagtatak nito sa lugar na ito, kaya paanong hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ito? Marshall Peak, Kabanata 5672. Kung ang human race ay magsikap na umunlad. Hindi siya masyadong pinagsabihan ni Fu Guang, at hindi rin mabangis ang kanyang tono. Parang nagtatanong lang siya, pero naging sanhi ng panginginig ng puso ng lahat. Tama, kung nagpakita sila ng takot sa pamamagitan lamang ng pagkakita sa walang katapusang kadiliman na ito, paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ito sa hinaharap? Lahat sila ay agad na ikinulong ang kanilang mga kamao at magalang na sinabi. Naiintindihan ni Junior. Humakbang si Yang Kai. Titingnan ko. Nang matapos siyang magsalita, unti-unting naglaho ang kanyang anyo, dahilan upang kumunot ang noo ni Fu Guang. Ang kagandahan ng space daw na ito ay tila kapantay ng Phoenix Empress. Ang natal great daw ng Dragon Clan ay ang Dao of Time habang ang Phoenix Clan ay ang Dao of Space. Isang bagay para sa isang Dragon Clan cultivator tulad ni Yang Kai na maging bihasa sa Dao of Time, ngunit para sa kanya na magkaroon din ng ganoong mga tagumpay sa Dao of Space ay isang bagay na ikinagulat ni Fu Guang. Kapag ang isang malaking sakuna ay dumating sa langit, ang mga bayani ay tiyak na lalabas. Sa gitna ng pakikibaka ng human race at Black Ink Clan para sa kontrol ng langit, kailangan ng isang espesyal na pag-iral upang mabago ang tubig. Nakatitig sa likod ni Yang Kai, bahagyang natulala si Fu Guang. Naiintindihan niya na ang espesyal na pag-iral ay hindi ang kanyang sarili. Sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kasunod ng pagdating ni Yang Kai, tila bumukas ang isang pinto sa dilim. Pumasok si Yang Kai sa pintuan at agad na nakita si Wukong na naka-cross-leg. Sa sumunod na sandali, nanliit ang mga mata ni Yang Kai nang sabay niyang i-activate ang kanyang Sun and Moon Marks, na naging sanhi ng pagsasama-sama ng dilaw at asol na mga kulay bilang isang napakalaking naglilinis na liwanag na bumabalot kay Wukong. Si Wukong, na halos hindi na makilala ang mukha, ay agad na binalot ng liwanag ng paglilinis. Sa isang kaluskos na tunog, isang napakalaking halaga ng Black Ink Strength ang nadalisay. Nang mawala ang liwanag, bumalik si Wukong sa kanyang orihinal na anyo, medyo mapurol ang kanyang ekspresyon. Anong ginagawa mo? Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Kailangan kong kumpirmahin na ang nakita ko ay si Wukong ng human race, hindi Black Ink Dezekpol Wukong. Kung sino man ang makakakita sa hitsura ni Wukong ngayon, tiyak na iisipin nila na siya ay napinsala. Ngunit ang pangunahing bagay ay ang Black Ink Strength ng taong ito ay lumalakas at tila abnormal. Ano naman ngayon? Tanong ni Wukong. Sumagot si Yang Kai. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema, ngunit kung ito ay maginhawa para sa iyo, nais kong suriin ang iyong miniature universe. Bahagyang sumangot si Wukong. Kung ako ay Black Ink Dezekpol, ginaisin ko na sana ang lumang bagay sa loob at sinira ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction noon pa man. Mahirap sabihin, ang Heaven Divu-uring Great Emperor ay puno ng mga panlilinlang, sino ang nakakaalam kung anong uri ng pakana ang iyong binabalak. Si Wukong ay hindi mapakali sa kanya at gumamit ng hindi kilalang paraan para gabayan ang mayamang Black Ink Strength patungo sa kanya. Isinaaktibo ang kanyang Heaven Divu-uring Battle Law, ang katawan ni Wukong ay tila naging isang napakalalim na hukay habang siya ay nagsimulang lumunok at magpino, hindi nakakalimutang babalaan si Yang Kai. Huwag kumilos ng walang ingat. Hindi mo alam kung gaano kahirap magnakaw ng isang bagay sa bahay ng iba, lalo na kung hindi mo may istorbo ang natutulog na master. At saka, hindi mo ba ako binigyan ng World Tree Clone? Sa pamamagitan ng isang World Tree Clone na tinatakan ang aking miniature universe, paano ako madaling lusubin ng Black Ink Strength? Nang makitang hindi kumikibo si Yang Kai, ngumisi si Wukong. Mag-ingat ka, bubugbugin kita. Habang nagsasalita siya ay bahagyang nilabas niya ang kanyang aura. Agad na umupo si Yang Kai na naka-cross-legged sa harap niya. Malaki ang kamao mo, ikaw ang may huling salita. Kudlit. Ang taong ito ay talagang nakalusot sa 9th grade, at ang kanyang mga salita mula sa 3,000 taon na ang nakakaraan ay hindi lamang walang laman na pagmamayabang. Lalong namangha si Yang Kai sa Heaven Divu-uring Battle Law, ngunit sa kasamaang palad, ang isang tulad ni Wukong lamang ang maaaring magpakita ng buong kapangyarihan nito. Gayunpaman, salamat sa espesyal na kapaligirang ito na nagawa niyang sumulong mula sa 7th grade hanggang sa 9th grade sa loob ng 3,000 taon. Ang Black Ink Strength ay isa ring uri ng kapangyarihan. Ang pangangasiwa sa lugar na ito, ang Black Ink Strength ay walang katapusan at hindi mauubos. Sa pamamagitan ng Heaven Divu-uring Battle Law at ang proteksyon ng Golden Lotus at World Tree Clone, nagawa ni Wukong ang tagumpay na ito sa loob ng 3,000 taon.
Kung wala ang alinman sa mga kondisyong ito, si Wukong ay hindi makakalusot sa 9th grade sa napakaikling panahon. Senior, may itatanong ako. Mataimtim na sabi ni Yang Kai. Bahagyang tumawa si Wukong. Tinatawag siyang Wukong at senior ng walang dahilan, nakakainis pa rin ang batang kaharap niya. Magsalita ka, casual na sabi ni Wukong. Ang Heaven Opening Realm Method na ipinasa ng 10 martial ancestors ay may sariling mga disbentaha. Paano naiwasan ng senior ang mga disbentaha ng Heaven Opening Realm Method at nilinang hanggang sa 9th grade? Ang katawan ni Wukong ay ang katawan ng Great Demon God na si Mo Sheng mula noon. Noong pinatay si Mo Sheng, ang kaluluwa ni Wukong ay inilagay sa loob, kaya hindi ito maituturing na pag-aari, ngunit sa halip ay isang uri ng muling pagsilang. Naalala pa ni Yang Kai na pagkatapos umalis sa Star Boundary at makitang muli si Wukong, ang taong ito ay nakalusot na sa 5th grade. Sa madaling salita, si Wukong ay dapat na direktang pumasok sa 5th grade noon. Sa teorya, ang kanyang limitasyon ay 7th grade, ngunit ngayon ay isa na siyang 9th grade. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang maraming bagay. Gusto mong matuto? Bahagyang ngumiti si Wukong sa kanya. Kung hindi mo ito matututunan, sapat na para sa iyo ang 3 parts normalizing art. Sinuri ni Yang Kai. May kaugnayan ba ito sa cultivation technique ni Senior? Noong nabubuhay pa si Wukong bilang Shi, napansin na niya ang mga disbentahan ng Heaven Opening Realm Method at alam niya na sa limitasyon lamang ng 10 martial ancestors, may kukulong lang nila si Mo at hindi ito ganap na sirain. Kaya naman, kahit na marami pa siyang natitirang haba ng buhay, pinili pa rin niyang muling magkatawang tao upang makahanap ng paraan upang malutas ang problemang ito. Kailangan niya ng higit na lakas at mas mataas na kaharian. Ang 3 parts normalizing art ay isa sa mga pamamaraan na kanyang napagtanto. Isa na rito ay ang pagresolba sa mga kakulangan ng Heaven Opening Realm Method. Gayunpaman, ang mga limitasyon ng discarding ito ay masyadong malaki. Kung hindi niya alam na si Yang Kai ang may soul warmang lotus, hindi niya sana itinuro sa kanya ang teknik na ito, dahil kahit nagawin niya ito, wala itong silbi. Kung hindi niya mahawakan ng maayos ang bagay na ito, mamamatay siya. Dahil nahinuhan niya ang 3 parts normalizing art, dapat ay mayroon siyang iba pang mga pamamaraan upang malutas ang mga kakulangan ng Heaven Opening Realm Method. Nahulaan ni Yang Kai na ang pamamaraang ito ay ang Heaven Devouring Battle Law. Tumanggo si Wukong at sinabing, "Oo, ito ay nauugnay sa pamamaraan ng paglilinang na aking nililinang." Ang Heaven Devouring Battle Law ay hindi lamang isang mabilis na pamamaraan ng paglilinang, ngunit ang mga misteryo nito ay hindi isang bagay na maaari mong maunawaan sa ngayon. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga kakulangan ng Heaven Opening Realm Method, ang Golden Lotus ay kailangan din, kaya sa mundong ito, ako lang ang makakagawa nito. Para sa iba pa, sa puntong ito, dahan-daang umiling si Wukong, malinaw ang kanyang kahulugan. Natahimik sandali si Yang Kai bago biglang nagsalita. "Senior, nakita ko ang Primordial Light na iyon. Ang paghahanap sa Primordial Light na iyon ay ang pinakamahusay at pinakaligtas na paraan upang makitungo kay Mo." Ito ang sinabi ni Kang sa mga 9th grade master ng human race. Noong panahong iyon, nakikinig si Yang Kai sa kanila habang naghahain ng tsaa. Kung hindi, paano magkakaroon ng mga kwalifikasyon ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master para magtanong tungkol sa mga ganitong sikreto? Gayunpaman, 2 lamang sa 9th grade old ancestors ang nabubuhay pa. Si Wukong ay ang reincarnation ni Shi, kaya natural na alam niya ang tungkol sa Primordial Light na iyon. Natigilan si Wukong saglit bago ang kanyang ekspresyon ay naging labis na nasasabik, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nagtanong. Saan? Sa kanyang pananabik, hinawakan niya ang mga balikat ni Yang Kai at niyugyug ang mga ito. Naramdaman ni Yang Kai na parang magugunaw ang buong katawan niya habang nagmamadaling sinabi. "Senior, huwag kang masyadong excited. Nagkataon lang na nakita ko ang Primordial Light na iyon pagkaraan ng ilang oras na pagbaligtad." Pagbabalik ng oras. Medyo blanko ang ekspresyon ni Wukong. Agad na ipinaliwanag ni Yang Kai kung ano ang nangyari sa Ancestral Land, na naging sanhi ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Wukong. Pagkatapos magsalita ni Yang Kai, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Malabo kung na-disappoint siya o na-relieve. Kaya ganyan yan. Kaya wala na ang liwanag na iyon. Noon, kinalkula ng 10 martial ancestors na kung gusto nilang tanggalin si Mo, ang tanging paraan ay hanapin ang liwanag na iyon. Gayunpaman, ngayon natiyak na nawala ang liwanag at ang liwanag ay naging isang Divine Spirit Great Family, ang pag-asang ito ay wala na doon. Medyo nadismaya si Wukong. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na hindi niya inaasahan, kaya kahit na siya ay bahagyang nabigo,
hindi siya mahuhulog sa kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay nakasalalay sa individual. Bagamat ang liwanag na iyon ang pinakaligtas na paraan upang harapin si Mo, hindi ito ang tanging paraan. Ang lakas ni Mo ay ang Creation Realm. Kung makakapasok siya sa 9th grade at maabot ang Creation Realm, makakalaban niya si Mo. Dahil dito, mabilis niyang inayos ang sarili at sinabing, "Anak, dahil ang liwanag na iyon ay matagal nang nawala, ang tanging pag-asa na lang ngayon ng sangkatauhan ay maging mas malakas at sumulong sa 9th grade." "Oo," sagot ni Yang Kai. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, nagpa siyang huwag sabihin sa kanya ang tungkol kay Zhang Ruoxi. Pagkatapos ng lahat, ang nangyari kay Zhang Ruoxi ay ang kanyang haka-haka, kaya kailangan niyang dalhin siya sa lugar na iyon bago niya makita ang resulta. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, nagdala ako ng ilang tao at isang matalas na sandata upang makibahagi sa ilang pasanin ni Senior. Kung naramdaman ni Senior na ang pagbabantay sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay isang pasanin, mangyaring huwag mag-atubiling tawagan sila. Palaging may pasanin, sabi ni Wukong. Noon, si Mo ay tinamaan ng trump card ni Mo at nakatulog ng mahimbing, na nagpapatatag sa Great Restriction. Bagamat mahimbing itong natutulog nitong mga nakaraang taon, tila naging aktibo ito. Hindi ito maaaring ituring na isang paggising, ngunit maaari itong ituring na isang uri ng hindi malay na aktibidad. Sa kabutihang palad, nakalusot na ako sa 9th grade at ang kontrol ko sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay naging mas malakas, kung hindi ay magkakaroon ng ilang problema. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Kung gayon, maaaring tinansya ni Senior kung gaano katagal bago magising si Mo. Nagkibit balikat si Wukong. Mahirap sabihin iyon. Marahil ay magising ito sa susunod na sandali, o marahil ay matutulog ito ng libo-libo o kahit 10,000 taon. Nakaramdam ng matinding krisis si Yang Kai. Kung talagang nagising ito, mapipigilan ba ito ni Senior sa iyong lakas? Maaari itong gawin sa maikling panahon, ngunit hindi sa mahabang panahon. Total hindi ko pa naaabot ang lakas ni Kang noon. Bagamat ang matandang iyon na si Kang ay hindi pa nakakalagpas sa 9th grade shackles, nalampasan na niya ang 9th grade, kaya maaari niyang bantayan ang Great Restriction ng mag-isa sa loob ng daan-daang libong taon. Gayunpaman, patuloy din akong nagiging mas malakas, kaya habang tumatagal ito, mas magiging maganda ito para sa magkabilang panig. Saglit na huminto, nagpatuloy si Wukong. Sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, ang Black Ink Clan ay may maraming masters, marami sa kanila ay Royal Lords. Kung masisira ang Great Restriction, tiyak na ito ay isang hindi mapipigilan na sakuna para sa langit. Gayunpaman, kung ang lakas ng tao na iyong dadalhin ay sapat na maaasahan, marahil ay maaari nating bawasan ng maaga ang lakas ng Black Ink Clan. Kung talagang darating ang araw na iyon, ang pressure na kinakaharap ng Human Clan ay mababawasan, at ang araw na iyon ay darating din sa kalaunan. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Paano? Sinabi ni Wukong. Simple lang, magbubukas ako ng opening sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction at maglalabas ng ilang Black Ink Clan cultivators sa mga batch. Kailangan mo lang silang patayin.